Hello mga boss. Gagawin naman natin ngayon, ayan, isang concert amplifier na 502B. So, ang issue nitong amplifier na to mga boss na stock. So, nabuksan ko na to, natignan ko na yung loob nito base sa nakita ko mga boss talagang stock nga tong amplifier na to. So, buksan ko para makita nyo. Ayan. Ayan, kung titignan nyo mga boss tong mga pyesa, dami lang kinalawang. Ayan. Dito sa kanyang mainboard. Ayan. So, dami natin papalitan na pyesa dito mga boss base sa nakikita natin. Ayan. Kung papansinin nyo rin pala itong amplifier na to, 502B na model pero yung laman nito, ayan, pang 302. So, sa mga mahilig sa concert na amplifier, so medyo ingat lang. Marami nang nagsisilabasa na ganito ngayon. Ayan, pang 502 yung model nitong amplifier pero yung kanyang loob, pang 302. Papansinin nyo itong transformer, maliit mo boss. Tapos yung mga power transistor, ayan, 4 na piraso lang. So, tinry ko palang isaksak tong amplifier na to mga boss. So, base sa pagsaksak ko, yung kanyang relay, bale ito yung kanyang relay. So, hindi na nag-switch on tong kanyang relay. So, expected ko na rin yan mga boss. Baka sakali lang, tinry ko lang. Sa dami ng pyesa na kinalawang nitong amplifier na to, so talagang hindi na mag-switch on yan. So, sinubukan ko lang kung meron pa ring supply itong amplifier kung mag-on. So, nag-on naman. Ngayon, gagawin natin. So, babaklasin ko na muna itong kanyang mainboard. Ayan mga boss, bale tapos ka na mabaklas tong kanyang mainboard. Kung titingnan natin tong board na to, ayan, sobrang dami ng mga pyesa na kinalawang. Ganon din sa kanyang relay section, sa surround section, ayan. Tapos dito sa kanyang power supply section. So lahat ng section nitong board na to mga boss, talagang mayroon ng kinalawang na pyesa. Sobrang dami na, ayan, pati itong mga diode na yan na rectifier. Ganon din dito sa kanyang main amplifier, ayan. So, kulang na lang mga boss lahat, napapalitan na natin yung mga pyesa nito. Pero gagawin ko na muna dito, bale paliliguan ko na muna tong board na to para makita talaga natin yung mga pyesa na dapat ng palitan. So, gawin ko lang mga boss, forward ko na yung video para hindi na umaba tong ating video. Ayan mga boss, so tapos ka na mapaliguan tong kanyang mainboard. So, bumalik na sa dating kulay itong kanyang board. Ayan, so makikita na natin yung mga pyesa na dapat ng palitan dito. So, itong kanyang tong control board, ayan, bale, binaklas ko rin para, yun na nga, mapaliguan na rin. Ayan. So, dito sa mahabang board na yan, meron na rin mga kinalawang na mga resistor, ayan. So, marami na rin mga kinalawang na pyesa. Pero, dito na muna tayo mag-focus mga boss, dito sa kanyang main board. Ayan, kung titignan nyo itong mga driver transistor, ayan, daming mga kinalawang. Ayan, o. So, lahat na yata ng kanyang driver transistor mga boss, kinalawang na. Ngayon mga boss, unang gagawin natin dito, bale, babaklasin natin lahat ng mga pyesa na kinalawang. Tapos, ganun din dito sa kanyang mga power transistor. So, tatanggalin natin yan para matest isa-isa. So, ganun na muna yung gagawin natin dito. So, tanggalin ko lang yung mga pyesa na dapat tanggalin dito sa board na yan. So, tanggalin ko lang. So, ayan, bale, tapos ko na matanggal yung mga pyesa na kinalawang. Ayan. Lahat ng mga kinalawang na pyesa, bale, pinagtatanggal ko na mga boss. Para yun na nga, mapalitan na lang natin ng mga bago para sure ball na lang yung pag-repair na gagawin natin dito. Ayan, kung titignan nyo itong mainboard, lahat ng kanyang mga driver transistor, bale, tinanggal ko na lahat. Ganon din itong kanyang mga bias transistor. Ayan. So, lahat ng driver na dyan na mga boss. Tapos, yung mga mylar, ayan. So, marami din mylar capacitor na kinalawang. Ayan, kung titignan nyo, putol na yung mga terminal. Tapos, mga resistor, ayan. So, sa mga resistor, konti lang yung binaklas natin. Kasi yung mga ibang resistor, okay pa naman, ayan. So, konti lang yung mga resistor. So, yung signal diode na 4148, bale,
tinanggal ko na rin mga boss kasi nga kinalawang na rin yung signal diode na 4148. Bale dito nakalagay yan, ayan. Dalawa yan, dito naman yung kabila. Ayan. Bale ito yung signal diode na 4148. Ayan. So kinalawang na rin. Tapos ayan. Tapos mga kapasitor, ayan, filter capacitor. So lusaw na rin yung terminal, ayan. Bale, lahat yan mga boss, yan yung mga binaklas natin dito sa board. Ngayon, after natin matanggal yung mga kinalawang na mga parts na yan, ganun din itong mga power transistor. So, sa mga power transistor, bale, tinanggal ko na rin na yan. Ngayon, sunod naman na gagawin natin after natin mabaklas yung mga kinalawang na pyesa, so papalitan na natin ng mga bago yan. Lahat ng mga tinanggal natin na yan na pyesa, so papalitan natin ng mga bago. So, gawin ko lang. Ayan mga boss, so tapos ko nang mapalitan yung mga pyesa. So, dami natin pinalitan ng mga pyesa dito, lalo na sa mga driver transistor, ganun din sa mga Mylar capacitor. So, lahat mga boss, basta yung mga tinanggal natin ng mga pyesa na kinalawang, so pinalitan na natin ng bago. So, double check ko lang mga boss bago natin lagyan ng supply to at i-bias. So, tingnan natin kung tama na ba yung bias nito. Ngayon mga boss, after natin mapalitan yung mga pyesa na mga kinalawang, so susupply na natin itong mainboard para yun na nga makapag-bias voltage na tayo. Tingnan natin kung tama na ba yung bias voltage nitong board na yan. So salpak ko lang, ayan. Bali, sasalpak na muna natin dito yung main supply nitong board. So yung mga ibang supply, hindi na muna natin ilalagay yan. Bali, itong main supply lang muna. Ayan, yung dalawang blue at black. Ngayon, tignan natin kung nakabias na ba tong board na to. So, titest natin yung emitter base. Tignan natin kung meron ba tayong masukat na bias voltage dito sa kanyang emitter base. Saksak ko na mga boss, ayan. Ngayon, power on. So, nag-switch on naman yung kanyang relay. Ngayon, test natin. Sukatin natin yung kanyang base emitter. Sa bias, ayan, dito sa left side. 0.37. Pangalawa, 0.38. Pangatlo. So, dito sa pangatlo mga boss, ayan, 0 volts. Wala tayong masukat na bias. Dito naman sa pangapat, ayan, ganun din. 0 volts. So, napansin natin mga boss, dito sa kanyang right side amplifier, so 0 volts, wala tayong masukat na bias, ayan. Pero dito sa kanyang left side, ayan, normal naman, 0.38. Ayan, so good naman yung kanyang left side amplifier, pero dito sa right side, 0 volts. So, ibig sabihin, dito sa kanyang left side mga boss, normal, dito sa right side, may problema pa rin. Ayan, ulitin ko, 0.38. Pero dito sa kabilang side, 0 volts mga boss. Dito, normal naman. Sa side na to, ayan, kung titignan nyo. Pero dito sa right side, ayan, 0 volts. Kahit anong tap natin dito sa mga test probe, so 0 volts, wala talaga tayong masukat na bias. Dahil dyan, ibig sabihin mga boss, meron pa rin problema dito sa kanyang right side amplifier. Ngayon, yan yung titignan natin kung ano ba yung dahilan, kung bakit wala tayong masukat na voltage dito sa kanyang bias sa base emitter. So, i-check ko lang. Ngayon mga boss, gagawin natin dahil wala tayong masukat na voltage na bias dito sa kanyang right side. So, gagawin natin. So, nakita nyo naman mga boss lahat ng kanyang mga driver transistor na 2N551 at 5401 na transistor. Ayan. So, pinalitan na natin lahat yan ng bago. So, hindi na natin masasabing meron pa rin problema dyan. So, gagawin natin ngayon, itong mga transistor na value ay A9040 at C2073. Ayan mga boss, bali iba na rin yung number nito or ginamit na driver. Bali ito yung mga A9040 at C2073.
So itong dalawa na yan, ayan, iba yung ginamit na transistor dito. So palitan natin yan mga boss. So tanggalin ko lang. Ngayon, after natin matanggal yung mga transistor na yan, so papalitan na natin yan. So ibalik natin yung original na transistor na dapat nakalagay dyan. Wait lang. Ayan mga boss, so ito yung lalagay natin na transistor. Ayan, yan bale yung original na dapat nakalagay. A9040 at C2073. Ngayon mga boss, after natin mapalitan yung dalawang transistor, so sukatin ulit natin yung kanyang bias. Tingnan natin kung meron na ba tayong masukat dito sa right side. Ayan, dito sa una, 0.39. Ngayon, dito sa pangalawa, bale ito yung okay kanina. Ayan, ganun pa rin, 0.39. Ngayon, ito naman yung may problema kanina, 0 volts yung nasukat natin. Ngayon, tingnan natin. Ayun, 0.40 to 0.41. Sa pangapat, ayan. So, same din, 0.40. Ayan, naglalaro sa 0.40 to 0.41. So, ibig sabihin, ito talaga yung may problema. Ayan, yung dalawang transistor na yan. So, ulitin natin. Dito sa left side, 0.39. Sa right side, 0.40 to 41. Ayan. So, okay pa rin yan mga boss. Pasok pa rin yan sa bias. Ngayon, dahil meron na tayo nasukat na bias dito sa magkabilang side. So, bubuin na natin yan. Bale, ilalagay na natin yung mga power transistor. Para yun na nga, ma-check na natin to, ma-testing. So, ilagay ko lang yung mga power transistor para ma-testing na natin to. So, ayan, bale, tapos ko ng mabutong amplifier. Ngayon, sa sound check na lang natin to. Dito pala sa kanyang tone control, bale, meron din akong pinalitan ng mga resistor dito na mga kinalawang. Pero tapos ko nang mapalitan din mga boss, di ko na lang pinakita dito sa video. Ngayon, tatry na natin to. So, tignan natin kung wala bang problema itong kanyang mga control. So, nakasaksak na yan. Power on ko na lang. Ayan. Ngayon, try natin. Yun mga boss, so narinig natin, meron ng audio itong amplifier. Ngayon, try naman natin dito sa kabilang side. Bale, nakalagay itong ating speaker, ayan, dito sa right side. And ngayon, lipat naman natin dito sa left side. So, ayan, bale, tapos ko nang may lipat tong positive wire dito sa left side. Ngayon, try naman natin yan. Tingnan natin kung meron na din bang audio. Nobody knew I put you first. And for you, boy, I swear I'll do. Looking at the pieces I've been shaping. All these other things that didn't make no sense. Guess that growing. Yeah, I got used to doing everything side. You weren't felt, hiding my emotions down in this. Yun mga boss, so okay na to. Nakita natin left and right, meron ng audio itong amplifier. So malinis naman yung tunog nitong amplifier. Bale, ito pala yung mga pinalitan natin na pyesa. Ayan, napakarami mga boss. So nagpalit din pala ako ng selector switch kasi meron na rin problema yan. So yung IC na may item na paba, bale sa surround sound yan. So tinanggal ko na lang mga boss kasi meron din problema yung IC na yan. Ngayon mga boss, dahil okay na to, bale sasara ko na lang to. So bumalik na naman sa pagkabago itong amplifier na to. Nakita nyo naman mga boss nung una, so kulang na lang, tapon na lang tong amplifier. Pero ngayon, ayan, balik sa dati.
So, mukhang bago na naman. Yun mga boss, so dahil dyan, hanggang dito na lang tong ating video. Sa mga hindi pa pala na-subscribe, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat.